Tinanggal ka sa trabaho nang walang sapat na notice. May makukuha ka pa ba kahit valid ang dahilan ng employer? Paano kung ang kumpanya ay totoong nalulugi? Paano kung may valid reason para magbawas ng empleyado pero hindi ka nila binigyan ng tamang written notice? Illegal dismissal ba agad yan? Ito ang ipinaliwanag ng Supreme Court sa kasong Jaca Food Processing Corporation versus Pacot na may GR number 151378 na dinesisyonan noong March 28, 2005. Ako po si Atty. Claribel Lucila at ipapaliwanag ko ang batas ng malinaw, simple, totoo at para sa lahat. Taong 2021, binago ng Korte Suprema. Bago natin talakayin ang kasong ito, mahalagang maintindihan muna natin ang dalawang uri ng termination sa ilalim ng Labor Code. Una, just cause. Ito ang dismissal na nakabase sa kasalanan o pagkukulang ng empleyado. Halimbawa, ang empleyado ay nag-commit ng serious misconduct, gross and habitual neglect of duty, fraud, willful disobedience, o iba pang dahilan na attributable sa empleyado. Sa lumang numbering ng Labor Code, ito ay nasa Article 282. Sa kasalukuyang numbering, ito ay Article 297. Pangalawa, ang tinatawag nating authorized cause. Ito naman ang termination na hindi dahil sa kasalanan ng empleyado, kundi dahil sa business necessity o iba pang dahilan na pinapayagan ng batas. Halimbawa, ang installation of labor-saving devices, redundancy, retrenchment to prevent losses, closure, or cessation of business o disease. Sa lumang numbering ng Labor Code, ito ay Article 283. Pero sa kasalukuyang numbering, ito ay Article 298. Sa authorized cause termination, gaya ng retrenchment, kailangan ng employer na magbigay ng written notice sa empleyado at sa Department of Labor and Employment o DOLE. At least 1 month bago ang intended date ng termination. Sa Jaca case, ang mga empleyado ay sina Darwin Pacot, Robert, David, Marlon, Ruel, at Jonathan. Sila ay tinanggal ng Jaca Food Processing Corporation noong August 29, 1997. Ang dahilan ng kumpanya, nasa matinding financial difficulty o dire financial straits ang negosyo. Nag-file ang mga empleyado ng reklamo para sa illegal dismissal, underpayment of wages, non-payment of service incentive leave, at 13th month pay. Ang naging problema, bagamat sinabi ng kumpanya na nalulugi ito, hindi nito nasunod ang requirement ng batas na magbigay ng written notice sa mga empleyado at sa DOLE at least 1 month bago ang termination. Sa labor arbiter, idiniklarang illegal dismissal ang termination ng mga nabanggit na empleyado. Pagdating sa NLRC, binago ang ruling. Sa Court of Appeals, muling binigyan ng mga empleyado ng back wages at separation pay. Pero nang umabot sa Supreme Court, nilinaw ng korte ang tamang rule. Una, valid ang dismissal. Bakit? Dahil napatunayan ng Jaca sa pamamagitan ng audited financial statements na ang kumpanya ay nakakaranas ng serious business losses. Ibig sabihin, may valid authorized cause para sa retrenchment. Pangalawa, hindi entitled ang mga empleyado sa full back wages. Bakit? Dahil hindi illegal ang dismissal nila. May valid cause ang termination. Ang back wages ay karaniwang remedy kapag ang dismissal ay illegal. Pero kung valid ang dismissal, hindi automatic ang back wages. Pangatlo, sa kasong ito, hindi rin ini-award ng Supreme Court ang separation pay. Mahalagang linawin natin ito.
Hindi ibig sabihin na sa lahat ng retrenchment ay walang separation pay. Sa general rule, authorized cause termination may involve separation pay. Depende sa ground at facts ng kaso. Pero sa JACA case, dahil napatunayan ang serious business losses ng kumpanya, hindi ini-award ng Supreme Court ang separation pay. Pang-apat, kahit valid ang dismissal, may pananagutan pa rin ang employer. Bakit may pananagutan ang employer? Dahil hindi sinunod ng JACA ang statutory due process. Hindi ito nagbigay ng required 1 month prior written notice sa mga empleyado at sa DOLE. Dahil dito, inutusan ng Supreme Court ang JACA Corporation na magbayad ng 50,000 nominal damages sa bawat empleyado. Ito ang mahalagang aral ng JACA case. Ang validity ng dismissal at ang compliance with due process ay dalawang magkaibang bagay. Pwedeng valid ang dahilan ng dismissal, pero may violation pa rin kung hindi sinunod ang tamang proseso. Sa madaling salita, kung may valid authorized cause, gaya ng retrenchment dahil sa serious business losses, hindi automatic na illegal dismissal ito. Pero kung walang tamang notice sa empleyado at sa DOLE, may violation ng statutory due process. At ang remedy sa ganitong sitwasyon ay ang pag-award ng nominal damages. Dito rin pinaliwanag ng Supreme Court ang prinsipyo sa Agabon case. Sa Agabon case, ang dismissal ay based on just cause, pero kulang sa due process. Ang employer ay pinagbayad ng 30,000 nominal damages. Sa JACA case, ang dismissal ay based on authorized cause, pero kulang din sa notice requirement. Dahil employer ang nagpasimula ng termination through management prerogative, mas mataas ang nominal damages. 50,000 bawat empleyado. Ano ang aral ng kasong ito para sa mga empleyado? Una, kahit may valid reason ng employer na magbawas ng empleyado, may karapatan pa rin kayo sa tamang written notice. Ikalawa, hindi sapat na sabihin lang ng employer na nalulugi ang kumpanya. Kailangang patunayan ito sa pamamagitan ng competent evidence gaya ng audited financial statements. Ikatlo, kung valid ang dismissal pero kulang sa proseso, maaaring hindi kayo entitled sa reinstatement o full back wages pero maaari kayong bigyan ng nominal damages. Ano naman ang aral ng kasong ito para sa mga employers? Una, huwag basta-basta magtanggal ng empleyado kahit may business losses. Kailangan pa rin sundin ang due process. Ikalawa, sa authorized cause, termination, siguraduhing may written notice sa empleyado at sa DOLE at least 1 buwan bago ang termination. Ikatlo, ihanda ang ebidensya ng business losses, lalo na ang audited financial statements dahil employer ang may burden of proof na patunayan ang valid cause ng dismissal. Kaya ang bottom line, hindi lahat ng termination na walang tamang notice ay automatic illegal dismissal. Pero hindi rin ibig sabihin na walang pananagutan ang employer. Sa JACA case, valid ang retrenchment, pero dahil hindi nasunod ang notice requirement, pinagbayad ang employer ng 50,000 pesos nominal damages sa bawat empleyado. Kung ikaw ay empleyadong tinanggal ng walang sapat na abiso o employer na kailangang magbawas ng empleyado, tandaan po natin, may karapatan ang negosyo na mag-adjust sa panahon ng pagkalugi. Pero may karapatan din ang manggagawa sa due process. Kung gusto niyo ng malinaw, praktikal at tamang paliwanag ng batas, like, share at follow sa ating page, Attorney Bel Lucila. Dito ang batas ay hindi lang komplikado. Ginagawa natin itong naiintindihan ng lahat. Patuloy po kayong manood, magtanong at matuto ng tungkol sa batas.
Magandang araw po, ako si Attorney Claribel Lucila.